Uy, naghahanda na ba sa 2025 senatorial elections o baka sa 2028 presidential elections ang liberal? Pag sinabi nating liberal ka coffee, yung grupo po ni dating Vice President Leni Robredo. Kasi meron pong nilabas, meron pong interview itong si Risa Ontiveros at may mga binitiwan siya dito na statement no. Sabi nga nila, libre lang naman daw mangarap no. Ano ba ang plano ng dating pangalawang pangulo na si Leni Robredo? Tatakbo sa pagkasenador ngayong 2025 o naghahanda na kasi aktibo pa rin ito, politically active pa rin po ito sa kanyang foundation. Naghahanda na ba ito sa 2028? Mahaba ang preparasyon ka coffee kung gusto mo maging presidente no. So posible. Anyway, sige. Pag-usapan muna natin itong balita na ito ng politico.com no. Libre mangarap. Oy, grabe tong headline na to ha. Libre mangarap. Ontiveros wants Robredo to run for Senate in 2025 or 2028. Dalawa lang yan, no? Pag sinabi mo 2025, senatorial elections. Pag sinabi mo 2028, presidential elections. Kasi sa side po ng Dilaw, sa side po ng Liberal Party, wala pa pong matibay na contender na pwedeng iharap nila sa administrasyon ngayon or sa kung ano man po, kung sino man i-endorse ni PBBM dyan, wala pang matibay na pangalan na pwede nilang ipangharap dito. Ang pwede nga ka-coffee, nasa gitna, no, itong si Raffy Tulfo, medyo lalabas daw po yan at medyo tatakbo daw po ito sa pagka-presidente, pero malayo-layo pa. Pero hindi lang, syempre, kung titingnan natin yung kanila grupo, ang pinakamatibay pa rin sa tingin ko ito ay si Leni Robredo o kaya si Risa Ontiveros. Pero mas malakas ang appeal ni Robredo kaysa kay Risa Ontiveros sa tingin ko lang Kaya kung pipili ng kung sino mas may clout sa kanila, abay si Robredo ang mukhang tatakbo for 2028. Kung ipagbabatayan natin yung mga recent situations or circumstances. Anyway, sige. Ano ba yung sinasabi dito ni Ontiveros? Si Riz Ontiveros is convinced, kumbinsido daw po siya that former Vice President Leni Robredo has enough clout to win a Senate seat in 2025. Yan. May clout daw po. In short, malaki ang tsansa na manalo daw po sa pagkasenador si Robredo kung tatakbo ito sa 2025. Yan po ang sinasabi dito ni Ontiveros. Sa isa pong interview sa Ortigas nitong Martes lamang po, October 17, Ontiveros said she is convincing Robredo to run for senator in the midterm polls. Kinukumbinsi niya pa lang. Pero I doubt, for sure, decided na yan. Kasi itong angat buhay, itong ginagawa nila ngayon is in preparation yan for an election. No? I've been encouraging and supporting former Vice President Leni to run for the Senate in 2025. Kasi onti lang sila dyan Ilan sila? Dalawa lang silang miyembro ng oposisyon dyan sa Senado. Si Coco Pimentel at si Risa Ontiveros, dalawa lang sila ka-coffee. In short, mahina ang kanilang boses dyan. Kung sa tingin nila, lulusot itong si Robredo, magiging tatlo sila dyan sa sa Senate. Pero tingnan natin kung makapasok ito sa Magic 12. However, should Robredo have other plans? Yan si Risa Ontiveros Saltal ito. Kung meron daw pong ibang plano si Robredo, in 2025, Ontiveros said she will still be supporting and encouraging the former Vice President to run in 2028. Ito, pagka-presidente, pagka-senador. Any public announcement should be made by her. But for sure, she remains politically active through Angat Buhay. Ayan si Ontiveros na mismo ang nagsasabi niyan nananatili pa rin pong aktibo sa politika si Leni Robredo sa pamamagitan po ng Angat Buhay. Yan po yung sinasabi ni Ontiveros kasi ito yung volunteer organization niya, itong Angat Buhay. Hindi ako nag-iisa na nangungumbinsi at sumusuporta sa kanya na manatiling active electorally and politically. May ginong term pala, electorally and politically, according dito kay Risa Ontiveros. Marami daw nagko-convince dito kay Leni Robredo. Robredo lost to President Marcos in 2022 landslide. Dito kang coffee. She placed a distant second in the presidential race, garnering 15 million votes compared to the chief executive's 31.6 million votes. Wala pa sa kalahati ang nakuha nito ni Robredo. Anyway, sabi nga ng balitang ito, libre naman mangarap, karapatan niya po yung tumakbo. No? Pero ang taong bayan na magdidesisyon dyan, ano ba, iboboto ba nila itong si Robredo para manalo sa pagkasenador? Kayo din po ang magdidesisyon yan ka-coffee. Kung sa tingin niyo makatutulong yan sa administrasyon, pwede niyong bigyan ng chance, di ba? Pero kung sa tingin niyo hindi, nasa sa inyo po yan. It's a matter of answering yes or no. Yes or no lang yan ka-coffee, no? Sa tingin niyo, sige, tanungin ko na kayo dyan.
Iboboto niyo ba si Robredo hindi sa pagka-presidente muna ha? O sige, sa pagka-senador sa 2025 kung sakaling tatakbo ito sa pagka-senador, no, i-comment ang yes diyan kung iboboto ninyo at no naman kung bakit, kung hindi, no. Yes or no lang yan ka-coffee. 2025 pinag-uusapan natin dito ha. Malayo-layo pa kasi yung 2028 eh. Ibang usapin na yan ka-coffee. Itong presidential at wala pang malinaw na kandidato diyan kasi masyado pa nga maaga. No? Though ang front runner diyan si Vice President Sara Duterte. Sandra Valdez, Gibor Romualdez, sana next administration, ano to, tandem po ba yan? Sayang ito eh. Si Sir Gibo Teodoro, no, napakahusay niyan. Sana talaga tumakbo ulit ito. Ang iba kasi diyan nagpapadala sila sa mga pautot na makabayan black. Akala kasi nila marami pa ang naniniwala sa kanila, sabi ni Franz Cortez. Wag na sila mangarap na magtandem sila ni Sara at tambalos-los, lahat binabaliktad nila. Yan ang mga gawain ng mga NPA. Yan nabasa natin ito kanina, Sir Franz, no? Galitov, Gervasio, yan, Kamario, ikaw ang lutang daw, ha? Nakakaawa ang mga taong katulad mo. Sagot po yan ni Galitov, Gervasio, para dito kay Kamario. Aktibo rin itong si Kamario. Nasaan na si Kamario? Mukhang nawala na. Umalis na si Kamario sa ating stream, no? Inaway nyo kasi. Anyway, siya naman yung nang-aaway, di tayo, ha? Ka-coffee, may balak din daw si Duterte na tumakbo. Is it true? I think so. No, Sir Enrico. Sa tingin ko tatakbo si PRRD sa 2025 sa pagkasenador. Kasi kailangan niya yan. Kailangan niya ng immunity. Actually, no? Kasi lumutang nga lately, no? Pwede na siyang kasuhan, no? Sa mga remarks na binitiwan niya laban dito kay Franz Castro. Siyempre, may mga eksperto na nagsasalita. Wala na siyang immunity. Pwede na siyang arestuhin. Unlike kapag ang assumption diyan kapag kinasuhan siya, no? Unlike kasi ka nasa kongreso ka, meron kang immunity. May certain cases lang na pwede kang maaresto kapag yung penalty ganitong level lang o mas mababa pa, absuelto ka pa, di ba? Ngayon, civilian siya, wala siyang immunity. So, makatutulong kung tatakbo ito sa pagka-senador, no? Kung gugustuhin niya, no? I think lulusot naman tong si PRRD if ever na magdesisyon itong tumakbo sa pagka-senador. Sa tingin ko pasok yan sa Magic 12, no? Baybayan Sali, honest opinion lang yan ha, honest opinion yan. Baybayan Sali, no maudig sa 2025, mag-run na lang sila sa TODA, sabi ni Kaka. Jackie Britos, kumusta? Long time no comment ha. Happy viewing sa'yo, Jackie Britos, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Franz Fuertes, yan, no daw siya. No, no, no. Ang dami nagsasabi nitong no, hindi iboboto si Lene Robredo. Ang tunay na nagmamahal sa bayan ang mga Duterte 101%. For sure tatakbo, mananalo yan ka-coffee kung tatakbo si PRRD. Honest opinion yan. Si Dilima, I mean, may kamag-anak si Dilima kasi dito. Sa tingin ko po, magka-comeback yan. Dilima ba yung sinabi mo kanina, sir? Ang basa ko yung Duterte. Si Dilima, yes, sa tingin ko, ha? Dahil ang nangyayari ngayon, alam niyo, nangyayari, no? Sa kaso ni Dilima, nagre-recante, bumabawi ng mga statement. Itong mga nagtuturo sa kanya noon, ngayon, nagbabawi ng statement. And I think this year, makakalabas ito, no? Kung hindi this year, early next year, makakalabas po yan. Siyempre, magpe-prepare na po yan sa kanyang comeback sa pagka-senador. Yan, kung sakaling manalo, apat na silang minority. Yung assumption natin dyan, kung mananalo siya at si Leni Robredo. Ayaw namin sa pro-China, sabi ni Kaloyal Betty Bush. Tinutukoy niya dito si PRRD, no? Dahil sa mga recent remarks nito patungkol sa issue dyan sa West Philippine Sea. Good evening kay Sansu Pili. Happy viewing sa inyo. Lagi ako nakikinig kay Jackie Britos yan. Thank you. Oy, Ma'am Edith, kung nakikinig sa atin si Ma'am Edith, happy viewing po sa inyo, Ma'am Edith, no? Joe Vidal Aniceto, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo ha kay Michael Luis. Michael Luis ba to? Happy viewing po sa inyo. Mildred de la Cruz, kay Gamboa Ariel. Shoutout po kay Elezer Losada sa lahat ng copy natin na nakikinig sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Ka-coffee, baka hindi ka pa naka-follow ha, i-click lang po ang follow o di kaya i-click lang po yung like at kung nasa YouTube po kayo ay i-click lang po ang subscribe. Sa mga kapapasok lang, kunin nyo na yung inyong kape ka-coffee at may isa pa tayong topic, no? Stay tuned lang.